Po at ang aking asawa, kami ay Christian missionary po. Kami ay by profession, professor po sa isang university. At the same time, commitment po namin na magbahagi po ng salita ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At bago ko po simulan ang aming sharing of the gospel of the Word of God, gusto ko po kayong awitan ng isang napakaibing awit lang po. Ito po ay pinapagatang ang tsuper ng buhay. Si Jesus ang tsuper ng buhay, dito ka sumakay. Gasolina'y panghabang buhay, biyahe mo ay sulit pagkat patungong langit. At hindi pwedeng ikaw ay sumasabit. Ang sinasabi po doon sa awit, hindi po pwedeng sumabit, hindi po pwedeng lumapit sa biyaheng langit. Pagkat ang biyaheng langit, kung tayo po ay may desire to go to the Lord, to come to God, it is our personal decision. At ngayong hapon po, ibabahagi po sa atin ng aking asawa ang salita ng Diyos. Sige, magandang hapon po sa ating lahat. Ako po pala si Romel, no? Isa po akong engineer by profession, pero missionary by commitment. Right? Again, klaro po kanina, nagsishare po kami ng salita ng Diyos. This is for free, this is our service to community. No? Wala po itong bayad. Na kung may mga na-timing kayo na nagsishare ng gospel, ng salita ng Diyos, na naghumingi ng pera, hindi po namin sila kasama. No? Dahil po, bakit po? Dahil ang salita ng Diyos ay libre namin natanggap, libre din po namin babahagi sa inyo. In fact, napamasahe muna kami para masabi talaga na we are authentic. No? So, sabi po kanina ng aking misis na ang biyaheng langit ay walang sabit. Ano po yung ibig sabihin ng sabit? Ang sabit po ibig sa spiritual term is yung po yung kasalanan. No? So, hindi po makakapasok sa karya ng Diyos ang isang taong namumuhay sa kasalanan. Ano ibig sabihin ng namumuhay sa kasalanan? Yung pong ating pag-iisip at puso ay alipin ng kasalanan. Yung bang minsan iniisip mo na okay lang magkasala, anyway, tao lang man ako. So ang question po is, okay lang din ba talaga magkasala? No. Ang fight po is dito is that ang kasalanan ay walang pinipiling tao, estado ng buhay, kultura, at even reliyon, minsan edukasyon. Lahat po ng tao may katungkulan wala, sikat man hindi, ay nagkasala sa harap ko. Na ang question ngayon, kung walang sabit ang patungong langit, paano tayo makakapasok sa langit o sa karya ng Diyos? Na hindi po tayo makakapasok sa langit kung sasabihin natin sa Diyos na tayo mabait, tayo reliyoso. Alam niyo po naman na lahat tayo ay may reliyon, no? At okay po yun, pero hindi po yun sapat. So, sabi po sa salita ng Diyos, Roma 6:23, na lahat ng tao ay nagkasala. At sabi po sa Ephesians 2:8 and 9, na hindi tayo maliligtas ng ating mga magaganda at mabubuting gawa. So, anong makakapagligtas sa tao, kapatid? Ang makakapagligtas po sa tao ay pananampalataya niya sa Panginoon. Yes, pananampalataya na si Jesus ang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay, na siya ay namatay para sa iyong mga kasalanan. Binayaran niya iyong kasalanan upang ikaw at ako ay magkaroon ng pag-asa sa buhay sa mundong ibabaw. So that ang buhay mo ay magkaroon ng kabuluhan. Hindi ka magiging bula na lang na lumitaw ka sa mundong ibabaw after some time number of years, mawawala ka lang parang bula na walang dahilan. So hindi po, no? At hindi din po tayo i-create ng God, binigyan buhay ng Panginoon para maging alipin sa kasalanan. Kaya po nating taklikuran ng kasalanan. Bakit po? Dahil si Jesus ay namatay para sa kasalanan. At kaya po nating mamuhay ng may pagbabago dahil si Jesus po nabuhay galing sa mga patay. Si Jesus po ay para sa lahat. Kahit anong estado ng buhay mo, reliyon, kultura, family background, whatever. Kahit ikaw ay may pinag-aaralan o even wala, si Jesus ay para sa iyo. Kung iyong aaminin na ikaw ay makasalanan at hindi mo kaya iligtas ang iyong sarili sa harap ng Diyos, ikaw ay bibigyan ng Panginoong Hesus ng kapatawaran at kaligtasan. Ito po ay libre sa lahat. So, isang desisyon makapagbabago ng buhay mo. Ang challenge ko po ngayon sa inyo, before po tayo dumating, makarating sa Kabakan,
Igagawa ka ba ng desisyon upang buksan mo ang iyong puso at isipan para tanggapin ang Panginoong Jesus sa buhay? No, kapatid, shinare po namin sa inyo, ang desisyon po ay nasa iyo. Pero alam naman natin na harap tayo sa Diyos pagdating ng panahon. Tama po ba? So, sana wag niyo pong sayangin yan. Wag niyo pong sayangin pagkakaroon ito na gumawa ng desisyon, tumalikod tayo sa ating kasalanan at isurrender ang buhay natin sa Panginoong Jesus. Siya lamang ang makapagliligtas sa atin. Bakit po? Again, dahil siya ay namatay sa kasalanan at siya ay nabuhay muli. Si Jesus ang Panginoon, siya ating tagapagligtas at siya lamang ang karapat-dapat. God bless you po. Salamat sa pakikinig. Maraming salamat po sa lahat at na-appreciate po namin na kayo po ay nakinig. Naway, ang message na ito ay makapagbabago ng inyong buhay. God bless you.